Alam niyo ba na may mga kagamitan tayo sa bahay na hindi natin alam at hindi natin namamalayan? Ito na pala ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng salapi. May mga kagamitan na dapat alisin natin ito dahil malaki ang kamalasan na idinudulot nito sa ating buhay. Ang unang bagay na dapat niyong alisin sa loob ng bahay na naghahatid kamalasan, ito ay ang mga kahon or karton. Alam niyo bang ang kahon na pinagagamitan natin na galing pa sa pinaggroceryhan natin? Lalong-lalo na yung mga supermarket na pinaglalagyan ng mga noodles, mga grocery, or kahit ano paman. Karamihan ang karton or kahon na ito ay malaki at kulay brown. At ito rin ay common na pinaglalagyan natin ng ating pinaggroceryhan. Kaya dapat ang mga kahon na ito ay dapat nasa labas lamang ng bahay. Hindi dapat natin ito tinatago dahil ang kahon ay may hatid itong matinding kamalasan. Nag-a-attract ito ng matinding kawalan sa pinansyal, lalong-lalo na sa inyong kabuhayan. Dahil alam niyo bang ang kahon ay pinagtitirahan at pinamamahayan din ito ng mga ipis at ng mga insekto or kahit ano paman. Hindi rin maganda ang kahon lalong-lalo na kapag ine-stay ito sa bahay dahil ang amoy nito ay hindi maganda para mag-attract ng pera. Kaya kung marami kayong tinatagong kahon or karton sa inyong mga bahay, lalo na kung ito ay malalaki or kahit ito man ay maliliit, dapat nyo na itong alisin. Ilagay nyo ito sa tamang lalagyan sa labas ng bahay or sa dirty kitchen or kaya naman sa inyong mga bodega. Ang pangalawang malas na bagay sa bahay, ito ay ang basag na gamit katulad ng baso, plato, or kahit ano pa mang mga pinagde-display ninyo. Alisin nyo na po ang mga basag na gamit na hindi na dapat kayang gamitin pa. May mga basag tayong baso na minsan hindi pa man talaga masyado basag. At ang iba ay ginagamit pa ito dahil nanghihinayang sila dahil sayang naman daw. Subalit kung meron ng ipak or crack yung inyong mga baso or mga plato, dapat nyo na itong alisin. Kasi ang mga basag na gamit nag-a-attract ito ng kawalan ng salapi at matinding kamalasan sa loob ng pamilya dahil magkakaroon ng iba't ibang karamdaman. Ito ay hindi biro dahil base na rin ito lahat ng mga sinasabi ko ayon ito sa feng shui experts. Lalo-lalo na kung meron kayong mga pang-display sa inyong mga aparador at ito ay mga basag na, kailangan nyo na itong itapon at huwag na kayong manghinayang dahil ang kapalit naman ito ay malaking kaginhawahan at malaking salapi na paparating sa inyong buhay. Ang pangatlong malas sa loob ng bahay, ito yung halaman na cactus. Alam nyo bang ang halaman na cactus hindi ito maganda sa loob ng bahay? Ayon sa mga feng shui experts, pinaniniwalaan ito na may hatid itong matinding kamalasan at kawalan sa salapi. Lalong-lalo na sa inyong kalusugan, madalas kayong magkasakit dahil nga po ito sa cactus. Ang cactus ay hindi indoor plant at hindi ito inirekomenda na ipasok or alagaan nyo ito sa loob ng inyong bahay. Maniwala man kayo sa hindi, marami ng tao ang nagpatuto nito, pati na rin kami. Alam niyo bang mula nung nagkaroon kami ng cactus sa loob ng bahay, sunod-sunod ang kamalasan na nararamdaman namin, lalong-lalo na sa salapi at kalusugan. Ang pang-apat na malas sa bahay, ito ay ang halaman na bonsai. Huwag kayong maglalagay ng halaman na bonsai sa loob ng bahay dahil ang ito ay nag-a-attract ng pagkabansot ng salapi. Uma-attract ito na mababa ang kita nyo sa negosyo o kaya naman ang pera nyo ay mababang kita. Kaya kung mapapansin nyo kapag meron kayong bonsai plant sa inyong bahay, sadyang matumal ang pagdating ng pera. Kaya dapat nyo na itong alisin. Dapat nyo itong ilagay sa labas lamang ng inyong bahay o sa labas ng inyong bakuran. Huwag na itong ipapasok sa loob mismo ng gate o sa inyong bahay. Katulad din ito ng cactus. Ang cactus at ang bonsai ay dapat ilalagay ito mismo sa pinakalabas ng bahay. Dahil walang masama na mag-alaga tayo ng halaman, ang importante ay alam natin kung saan natin ito inalagay at ipipwesto para mag-attract ito ng kaginhawahan sa buhay. Ang panglimang pinakamalas sa bahay, ito yung mga peking bulaklak na nabibili natin sa mga department store or sa mall. Alam mo bang ang mga peking bulaklak na nilalagay natin sa mga table natin at ginagawa pa natin itong flower vase, alam niyo bang mag-a-attract ito ng kawalan ng pera o kaya naman pagkakatampu-tampuhan sa pamilya o kaya minsan nag-a-attract ito ng matinding karamdaman at lahat ng miyembro sa pamilya ay halos hindi nauubusan ng sakit, lalong-lalo na ang inyong mga magulang at magkakapatid. Kaya kung meron kayong mga fake flowers or peking mga halaman sa loob ng inyong bahay, alisin nyo na po ito at itapon nyo na ito. Or kahit gaano pa man ito kaganda, hindi po ito mag-a-attract ng magandang blessing sa loob ng bahay. Ito ay base sa mga bastu at feng shui experts. Ang pang-anim na malas sa loob ng bahay, ito yung ginagawa nyong basahan ang inyong mga damit
or mga shorts, or mga pantalon. Alam mo bang base sa feng shui experts, malas na malas ang ginagawang basahan ang inyong mga damit? Dahil alam mo bang nagtutulak ito sa iyong sarili na ikaw ay magkaroon ng matinding karamdaman, lalong-lalo na kung ang ginagawa mong basahan ay mismong iyong damit na luma na. Alam mo bang karaniwan sa ating mga Pilipino, once na tayo ay may mga lumang damit, ay ginagawa natin itong basahan, minsan sa sahig o kaya naman sa kusina. Alam mo bang masamang-masama ito? Dahil mag-a-attract ito ng kawalan ng pera at matinding karamdaman. Kaya kung gusto mong maka-attract ng positibo at magandang daloy ng salapi, dapat mo nang alisin at huwag mong gagamiting basahan ang iyong mga damit. Subalit kung wala talaga kayong choice, ang pinapayo ng feng shui experts, kung nais niyo talagang gawing basahan ang mga lumang damit, pwede niyo itong hatiin or gamitan ng gunting, alisin niyo yung mga parteng manggas, or kaya naman sa liig, gagawin niyo itong formang rectangle, upang magsilbi itong parang isang basahan. Hindi lamang mismong buong damit ang inyong ipupunas dahil ito ay masamang masama. Ang pampitong malas na bagay sa loob ng bahay, ito yung wall clock. Alam niyo bang may pagkakaiba ang wall clock at ang quartz clock? Alam niyo ba, mula nung gumamit kami ng wall clock, talagang sunod-sunod yung mga kamalasan na dumating sa aming buhay. Alam mo bang ang wall clock ito ay umiikot kumpara sa quartz clock? Ang quartz clock ay may tunog ito na mapapakinggan natin sa bawat minuto o segundong pumupitik ay tumutunog ito at gumagalaw ang kanyang mga kamay. Subalit ang wall clock ito ay patuloy na umiikot na umiikot. Alam mo bang sinyalis ito na matinding kamalasan ang darating? Alam mo bang hindi maganda ang wall clock sa loob ng bahay? Ito ay mag-a-attract ng kawalan ng pera, sunod-sunod na karamdaman sa miyembro ng pamilya at matinding kalungkutan at kabiguan sa loob ng pamilya. Pangwalong bagay na pinakamala sa loob ng bahay, ito ay ang maling pwesto ng mga salamin. Alam mo bang may tamang pwesto at maling pwesto ng salamin? At ang maling pwesto nito na nag-a-attract ng matinding kamalasan, ito ay ang paglalagay ninyo ng salamin sa mismong inyong entrance or front door. Yung tipong pagpasok niyo pa lang sa inyong entrance door ay agad bubungad sa inyo yung malaking salamin. Alam niyo bang ito ay mag-a-attract na hinihigop ang inyong positibong enerhiya papalabas ng bahay? Kaya ito ay magtutulak ng inyong blessing ay lalabas ng bahay. Ito ay base sa mga feng shui experts. At ang pangalawang malas na pwesto ng salamin, ito ay nasa loob ng kwarto na nakikita niyo mismo ang inyong buong katawan dahil mag-a-attract ito ng betrayan, pag-aaway-away o ang inyong isang relasyon ay mawawasak dahil ang isang miyembro ng inyong pamilya ay magkakaroon ng mistress or third party. Nag-a-attract at nag-iimbita ito ng isang karelasyon sa mag-asawa. Kaya iiwasan niyo ang paglalagay ng mga salamin sa tapat ng kama dahil